Technical. Ang technical ay may kinalaman sa paggamit ng kaalaman at kasanayan sa isang partikular na larangan o disiplina. Ito ay madalas na nauugnay sa mga pagsusuri at pagsasagawa ng mga proseso o gawain na may kaugnayan sa agham, teknolohiya o iba't ibang propesyon. Ang technical kay nais siya kinalaman sa kaalaman ng kasaysayan ng isang partikular na larangan. Ito ay madalas na nauugnay sa pagsusuri, pagsasagawa ng proseso, o gawain na may kaugnayan sa agham, teknolohiya o iba't ibang propesyon. Technical na pasulat. Ito ay isang uri ng pagsusulat na nakatuon sa pag-aalay ng impormasyon na may kinalaman sa isang technical o professional na larangan. Technical na disenyo. Ito ay ang proseso ng paglikha ng mga technical na plano o disenyo para sa produkto, sistema o estruktura. Technical na pag-aaral. Ito ay isinasagawa upang malalimang maunawaan ang mga technical na aspeto ng isang paksa o isyu. Technical na suporta. Ito ay naglalayong magbibigay tulong o serbisyo sa mga individual o organisasyon na may mga technical na pangangailangan. Halimbawa nito ang technical na suporta para sa mga computer, aplikasyon o produkto. Technical na pag-audit. Ito ay proseso ng pagsusuri ng mga technical na aspeto ng isang sistema, proseso o organisasyon upang matiyak na ito ay gumagana ng maayos at may kalidad. Manual. Ang manual ay karaniwang tumutukoy sa isang aklat o dokumentasyon na naglalaman ng mga tagubilin, hakbang o gabay ukol sa pagsasagawa ng isang gawain o paggamit ng isang kagamitan. Ito ay naglalayong magbigay gabay sa mga tao na hindi pamilyar sa isang partikular na proseso. So, ang manual ay kay isa ni siya kaaklat o dokumentasyon nga naglalaman mga tagubilin, mga hakbang o gabay sa pag-ubraan ng gawain o gamit. Naglalayo po ni siya magbigay gabay sa mga tao nga hindi pamilyar ana nga proseso. Katangian ng manual. Madalas na may mga larawan, diagram o ilustrasyon ng isang manual upang mas mapadali ang pag-unawa ng mga mambabasa. Ang mga terminolohiyang teknikal ay maaaring ginagamit sa mga manual kaya't ito ay karaniwang sinusundan ng mga kahulugan o paliwanag. Ang manual di ay kay madalas ni siya may larawan or ilustrasyon para mapadali ang pagsabot sa mga mubasa. Anyo o kalikasan ng manual. Ang manual ay karaniwang may malinaw na pamagat na naglalarawan ng nilalaman nito. Ito ay organisado ng maayos, kadalasang may mga seksyon o bahagi na nagkakasunod-sunod. Halimbawa, manual na paggamit ng oven. Flyers o leaflets. Ang flyers o leaflets ay mga maliliit na pahayag o handbill na karaniwang ginagamit sa marketing at pangangalakal. Ang mga ito ay karaniwang mayroong mga impormasyon tungkol sa isang produkto, serbisyo, kaganapan o iba pang mensahe na nais ipabatid sa maraming tao. Ang mga flyers ay karaniwang pinamamahagi sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, malls, eskwelahan at iba pang lugar na may mataas na foot traffic. Layunin ng flyers o leaflets. Una, pag-promote ng produkto o serbisyo. Pag-imbita sa mga kaganapan. Pagpapalaganap ng mga kumpanya o advokasya. Pagpapalaganap ng negosyo o organisasyon. Narito ang ilang mga kahulugan at katangian ng flyers o leaflets. Una, pamamahayag. Ang flyers ay isang uri ng pamamahayag o promotional material na naglalayong magdala ng impormasyon o mensahe sa maraming tao. Ikalawa, pangangalakal. Madalas gamitin ang flyers para sa pangangalakal at advertising. Ikatlo, madaling pamamahagi. Ang flyers ay madaling ipamahagi sa pamamagitan ng pamimigay sa mga tao sa mga pampublikong lugar, pagsasabit ng mga bulletin board o paglalagay sa mga pinto ng mga tindahan. Ikaapat, visual appeal. Ang flyers ay karaniwang may mga disenyo o graphics na makakapukaw ng atensyon ng mga mambabasa.
Ikalima, impormasyon. Ang flyers ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon tulad ng contact details, oras ng operasyon, address at iba pang detalye na kailangan ng mga mambabasa para sa pagtugon sa mensahe o alok ng flyer. Ika-anim, kampanya. Maaari ring gamitin ang flyers para sa mga layunin ng kampanya tulad ng pangangalakal, kultura, edukasyon at kampanya sa kalusugan. Uri o anyo ng flyers o leaflets. Una, promotional na flyers. Ito ang mga flyers na may layuning mag-promote ng isang produkto, serbisyo o kaganapan. Ikalawa, event flyers. Ginagamit ang mga event flyers para maipabatid ang mga detalye ng isang kaganapan tulad ng mga konsyerto, pesta, seminar o iba pang mga okasyon. Pangatlo, educational na flyers. Ito ay ang mga flyers na naglalaman ng mga kaalaman o edukasyonal na impormasyon. Maaaring ito ay may mga infographics, pamayanan o akademikong anunsyo o mga pang-edukasyon na paksa tulad ng kalusugan, kalikasan o kultura. Ikaapat, non-profit flyers. Ginagamit ang mga non-profit flyers para sa mga organisasyon o ahensya na walang kita bilang layunin. Ito ay karaniwang naglalaman ng mga kumpanya, adhikain o mga volunteer na pagkakataon. Business flyers. May mga flyers na ginagamit ng mga negosyo upang magbigay kaalaman sa kanilang mga produkto o serbisyo. Ito ay maaaring isama sa mga brochures o catalogs. Ika-anim, political flyers. Sa mga eleksyon, madalas makita ang mga political flyers na nagpapakilala sa mga kandidato, kanilang plataporma at mga adhikain. Ito ay karaniwang may mga larawan ng mga kandidato at kilalang mga pangalan. Pampito, fundraising flyers. Ginagamit ang mga fundraising flyers para mag-anunsyo ng mga kumpanya o mga aktibidad na may layuning mag-raise ng pundo para sa isang mabuting adhikain o proyekto. Pangwalo, real estate flyers. Ito ay mga flyers na karaniwang ginagamit ng mga real estate agent o kumpanya upang mag-promote ng mga property na inaalok para sa pagbibenta o pagrerenta. Karaniwang may mga larawan at mga detalye ang mga property. Halimbawa ng flyers o leaflets. Promo materials. Ang promo materials o promotional materials ay tumutukoy sa mga materyales o kagamitang ginagamit sa marketing at advertising upang mag-promote ng isang produkto, serbisyo o kaganapan. Ito ay kinabibilangan ng mga paskil, brochures, flyers, posters, online ads at iba pang mga materyales na naglalayong makarating sa target Audience at hikayatin silang umaksyon tulad ng pagbili ng mga produkto o pag-attend sa isang event. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kampanya sa marketing upang mapalaganap ang impormasyon at makapagbigay ng kaalaman sa mga potensyal na customer. Layunin ng promo materials. Magsuri o mag-analisa, magpakilala ng produkto, lumikha ng pangalan, manghikayat ng mga empleyado, manghikayat ng mga bagong customer, maipagdiwang ang tagal ng kumpanya. Mga kalimitang impormasyon na makikita sa promo materials. Pangalan ng produkto, paglalarawan ng produkto, tagline ng nasabing produkto, larawan o ilustrasyon, impormasyon o akses sa produktong nakalagay sa material. Katangian o kalikasan ng promo materials. Una, malinaw at tiyak. Dapat maintindihan agad ng mga tao ang layunin o alok ng promo materials. Ikalawa, atraktibo. Dapat maakit ang mata ng mga tao upang sila'y magkaroon ng interes na basahin o suruin ito. Ikatlo, compatible sa branding. Dapat sumasalamin ito sa pangalan, disenyo at estilo ng kumpanya o produkto na itinuturing na promosyonal. Ikaapat, tumpak sa impormasyon. Dapat nagbibigay ito ng sapat at wastong impormasyon ukol sa promo, kasama na ang mga patakaran at kondisyon. Ikalima, tumpak sa layunin. Dapat matugunan nito ang mga pangangailangan o layunin ng kumpanya o grupo na nagsasagawa ng promo. Ika-anim, sustainable materials. Kung maaari, dapat ito ay gawa mula sa mga sustainable at eco-friendly na materials. Ikapito, madaling maipapamahagi. Dapat madaling ibahagi o ipamahagi ito sa mga target na audience. Maaaring sa pamamagitan ng pagpapaskil, pagpapadala o online na pamamahagi. Ikawalo, responsive o interaktibo kung kailangan. Dapat depende sa kaso. Maaaring maging interaktibo ito lalo na kung may mga QR code, pindutang mga link o iba pang mekanismo na nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Uri o anyo ng promo materials. Una, print materials tulad ng flyers, brochures, posters, pamphlets o catalogs.
Ikalawa, digital materials tulad ng social media posts, email newsletters, website banners, online ads, Google ads, Facebook ads, o infographic. Ikatlo, audio-visual materials tulad ng TV commercials, radio ads, online videos, podcasts, sponsorships. Ikaapat, promotional items tulad ng t-shirts, pins, mugs, keychains, customized merchandise. Ikalima, event materials tulad ng banners and signage, event programs, booth displays, event tickets or wristbands, giveaways, and freebies. Ika-anim, direct mail materials tulad ng postcards, letters, product samples, coupons, or vouchers. Pito, outdoor advertising tulad ng billboards, bus and subway ads, sidewalk signs, vehicle wraps. Ikawalo, interactive materials tulad ng augmented reality experiences, QR codes, interactive websites or apps, and gamified promotions. Halimbawa ng promo materials. Description ng produkto. Ang description ng produkto ay isang pagsasalarawan o paglalarawan ng mga katangian, tampok at benepisyo ng isang tiyak na produkto. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagninegosyo dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mamimili tungkol na kung ano ang inaalok ng produkto at kung paano ito makakatulong o magbibigay ginhawa sa kanila. Katangian at kalikasan ng deskripsyon ng produkto. Una, malinaw at tumpak. Dapat maliwanag at tiyak ang mga impormasyon tungkol sa produkto. Ito ay upang maiwasan ang anumang pagkakaintindi o pagkakamali ng mga mamimili. Ikalawa, naglalaman ng mahahalagang tampok. Dapat ito ay naglalaman ng mga hahalagang katangian at tampok ng produkto tulad ng material na ginagamit, laki, kulay at iba pa. Ikatlo, nakatuon sa benepisyo. Dapat ipakita nito kung paano makakatulong o magbibenepisyo ang produkto sa mga mamimili. Ano ang maaaring makuha o maranasan nila mula dito? May formatong atraktibo. Dapat ito ay nakaayos at Ikaapat, may formatong atraktibo. Dapat ito ay nakaayos at kaaya-aya sa paningin. Maaaring kasama dito ang mga larawan o graphics ng produkto. Number 5, nagsasaalang-alang sa target market. Dapat ang description ay nakatuon sa pangangailangan at interest ng target market ng mga produkto. Ika-6, nakatuon sa solusyon. Dapat ito ay nagbibigay ng solusyon o sagot sa isang suliranin o pangangailangan ng mga mamimili. Ika-7, nakatuon sa branding. Dapat sumasalamin ito sa pangalan, disenyo at estilo ng kumpanya o produkto. Uri o anyo ng deskripsyon ng produkto. Una, textual na deskripsyon. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng deskripsyon. Ito ay sinusulat na teksto na naglalarawan ng mga katangian, tampok at benepisyo ng produkto. Ikalawa, bulleted list o talaan. Ito ay isang anyo kung saan ang mga mahalagang impormasyon ay inilalagay sa mga item o puntos. Pangatlo, infographic. Ito ay isang graphic na naglalarawan ng mga impormasyon tungkol sa produkto gamit ng mga imahe, simbolo at teksto. Pang-apat, video o multimedia presentation. Ito ay isang anyo kung saan ang paglalarawan ng produkto ay isinasagawa sa pamamagitan ng video o iba pang klase ng media. Ikalima, pamamahagi ng kaganapan o live demonstration. Ito ay isang anyo kung saan ang produkto ay pinapakita sa mga mamimili sa pamamagitan ng personal na pagtatanghal, laro o iba't ibang uri ng aktibidad. Ika-6, testimonial o review. Ito ay paglalarawan ng produkto batay sa karanasan o opinyon ng ibang mga mamimili o eksperto. Halimbawa ng deskripsyon ng produkto. Pangalan ng produkto, electric convection oven. Deskripsyon, ang electric convection oven ay isang mataas na kalidad na kagamitan ng kusina na idinisenyo upang magluto ng pagkain ng mas mabilis at mas pantay. May kapasidad itong 30 litro na sapat para sa mga pangkaraniwang lutuin sa araw-araw. Ang may control na digital na panel ay madaling gamitin para ayusin ang temperatura at oras ng pagluluto. Ang convection function ay nagbibigay ng maayos at mabilis na pagluluto habang ang iba't ibang mga setting ay nagbibigay ng kakayahang maluto, magpainit o mag-steam depende sa pangangailangan. Mga tampok, kapasidad, 30 litro, convection function para sa pantay na pagluluto, digital control panel para sa madaling pag-adjust ng temperatura at oras, iba't ibang mga setting para sa iba't ibang uri ng pagluluto, pag-andar sa elektrisidad.